Deal para sa pagbili ng 14 na mga Just 39 Gripen MS-20 fighter jet. Pinafinalize na ng Sweden at Pilipinas. Swedish fighter jet na binili ng Pilipinas, tad-tad ng mga advanced feature, katulad na lang ng mga Meteor air-to-air missile na magagamit ng Philippine Air Force na panlaban sa mga bansang nais manghimasok sa ating teritoryo. Sa kakapasok lamang na balita, nilinaw ng Swedish Embassy dito sa ating bansa na niratipikahan na ng bansang Sweden ang Memorandum of Understanding sa pagitan ng Pilipinas at Sweden upang matuloy ng ilang taon nang na-delay na multi-role fighter jet acquisition project ng Philippine Air Force. Matatanda ang nasa ilalim ng Horizon 2 ng AFP Modernization Program ang pagbili ng mga multi-role fighter jet na nasa panahon pa ng dating Pangulong Duterte. Samot-saring mga isyong kinaharap ng proyektong ito ng Philippine Air Force, kaya bumilang ng napakatagal na panahon bago maipasa o maisapinal na sa Sweden na nga lang bumili ng mga fighter jet para sa Philippine Air Force. Isa din sa mga rason kung bakit mas naging mabango para sa ating hukbong sandatahan ang 14 na mga Just 39 Gripen MS-20 mula sa bansang Sweden ay dahil sa napakamurang presyo nito at kung ikukumpara natin ng mga F-16 Viper na ino-offer sa atin ng Estados Unidos, matatandaan na may tuturing na isang full package deal ang alok sa atin ng Amerika dahil bukod sa mga mas bagong variant ng F-16 Viper na inaalok sa atin, kasama sa contract deal ang mga spare parts ng F-16 at mga ammunition, dahilan para pumalong offer ng US ng nasa mahigit 2 billion US dollars. Samantalang kaiba yun nitong offer ng Sweden na tanging mga Just 39 Gripen lamang talaga ang offer at magiging bukod ang magiging pagbili ng mga spare parts at ammunition. Itong isa sa mga dahilan kung bakit mas naging murang offer ng Sweden kung ating ikukumpara sa US. Ang isa pang dahilan kung bakit naging mas matunog sa ating mga opisyalis ang mga Gripen ay dahil nangakong Swedish government ng mas mabilis na delivery kumpara sa offer ng Amerika. Balikan natin kaninang ating sinasabi na pinafinalize na lang ng Pilipinas at Sweden ang MRF deal o multi-role fighter jet acquisition bago ito tuluyang i-award sa Swedish Defense Company na Saab. Ang isa sa mga pinafinalize ng dalawang bansa ay ang magiging support ng Swedish government sa oras na pumasok na sa serbisyo ang mga Gripen. At tinutukoy ko dito ay ang pagbibenta ng Sweden ng mga spare parts ng Gripen kasama na sa mga pinafinalize para sa multi-role fighter jet deal ay ang pagbili ng mga missile katulad na lang ng mga Meteor air-to-air missile o isang long-range missile na kayang tamaan ng target sa layong 100 plus kilometers. Bukod sa air-to-air missile, armada din ng mga Gripen ng RBS-15 anti-ship missile at may combat range ang Gripen na aabot ng 800 kilometers. Isa pang special sa Gripen, hindi ito nangangailangan ng mahabang runway dahil ayon sa defense company na Saab, kailangan lang ng Gripen ng nasa 500 meters na runway upang makapag-take off at landing. Overall, masasabi natin na cheap and reliable ang Just 39 Gripen at tamang-tamang offer sa atin ng Sweden, lalo na at hindi kalakihan ang inilalaang pondo para sa pagbili ng mga defense equipment dahil iba ang nagiging priority ng ating gobyerno. Sa ngayon, bukod sa pag-finalize ng deal, ang isa pang hinihintay upang umusad ang multi-role fighter jet deal ay ang Special Allotment Release Order mula sa Department of Budget and Management upang maibigay ng kinakailangang down payment para masimulan na ang multi-role fighter jet acquisition project. Hindi man kasing advance ng mga F-16 Viper o ng latest version ng mga Gripen ang piniling fighter jet ng Pilipinas. At kahit sabihin man ng iba na walang combat experience ang Gripen, masasabi pa din nating good investment ito dahil kung ating susuriin, tila bumalik tayo sa umpisa
Kaya magandang panimula ang pag-acquire ng mga Just 39 Gripen dahil ang tanging layunin ng pamahalaan ay protektahan ang ating airspace at ang ating exclusive economic zone na pinipilit na pinapasok ng China. Bukod sa pagkuha ng mga Gripen bilang panimula ng Philippine Air Force, plano din ng Air Force na magkaroon ng mga F-16 sa pamamagitan ng EDA o Excess Defense Article o bumili ng mga second-hand na mga F-16 jet mula sa mga third-party country. Gusto ko lamang ulit ipaalala mga kapatid ng paggastos ng ating pamahalaan upang bilhan ng ating armed forces ng mga makabagot mas advanced na mga kagamitan ay hindi pag-aaksaya ng pera o ng oras ng taong bayan, kagaya na lang ng mga tumututol sa AFP Modernization Program. At sinasabi pa nila ng mga hakbang na ginagawa ng kasalukuyang administrasyon ang maaaring magdala sa atin tungo sa ating kapahamakan. Subalit kabaliktaran ng aking nakikita mga kapatid, at para sa aking opinyon, ang AFP Modernization Program ay hindi lamang pag-aaksaya ng pera o oras ng taong bayan, kundi sinusubukan nating protektahan ang ating teritoryo at ang ating mga interes laban sa mga tao o bansa na nais manghimasok sa ating mga teritoryo.